Hello, Katden lovers and Katden followers. Abay, Alden Richards, is it true na personal na inimbitahan sa mismong kaarawan ni Miss Catherine Bernardo? But before that, if you haven't subscribed yet to my YouTube channel, please don't forget to like, share, and subscribe at i-hit mo na rin ang notification bell for more showbiz updates. Bago tayo, of course, magpatuloy sa ating updates for today's video, of course, nais kong pasalamatan kayo for always watching and trusting this channel. Thank you so much sa inyo pong panonood. At ngayong araw, let's congratulate Miss Catherine Bernardo sapagkat isa po siya sa mga nakatanggap ng award mula sa Philippine Daily Inquirer Women of Power Awardee na kung saan ay pinost ni Mama Min sa kanyang IG account at pinasalamatan ang pamunuan ng Philippine Daily Inquirer sapagkat siya po ang isa sa mga tinaguriang most influential and most powerful women this year 2025. And ito na po yung isa sa mga awards na natanggap niya. Panoorin natin ang video clip na ito. With her films earning over 3.5 billion pesos, she has earned multiple accolades including being named Box Office Queen of her generation by People Asia, one of the most in-demand brand endorsers in the country, and listed by Forbes Asia as one of the most influential social media personalities in Asia Pacific. Her journey from teen queen to Asia superstar showcases her unmatched success in the entertainment industry. This is for Catherine Bernardo, represented by Ms. Margaret Latena. The highest grossing Filipino movie. Pero alam niyo po ba na at aside from that, dahil bukas po ay March 26, magsa-celebrate na po ng kaarawan itong si Miss Catherine Bernardo. Pero bakit tila baga si Alden Richards ay nababash? No? According po sa isang online news sa police files, no, sabi niya dito na sobrang pambabash na naman ang natatanggap ni Alden Richards mula sa ilang fans si Catherine Bernardo na ayaw sa kanya. So ano pang ine-expect natin? Ayaw nga sa kanya. Ibig sabihin, pag ayaw sa kanya, talagang magsasalita yan ng mga hindi maganda or against Alden. Ang wish ng iba sa kanila, hindi dumalo ang aktor sa birthday party ni Catherine kahit daw imbitahan siya. Which means na talagang may personal ng imbitasyon na natanggap si Mr. Alden Richards through Catherine Bernardo or Bernardo fam para po sa pagdiriwang ng kanyang kaarawan. Sabi niya, paano kung dumalong aktor na siguro naman inimbitahan siya kung may party ang actress sa birthday niya sa March 26. Another bashing na naman at aakusahan na naman ng aktor na user. So, pinag-uusapan kasi, alam niyo bakit po namuuyan? Ba't parang galit na galit or G na G ang ilan sa mga fans si Miss Catherine Bernardo dito kay Alden Richards? Actually, hindi naman niya kasalanan. Ang kami kasalanan talaga niya, yung talagang parang nag-spread ng animosity, di ba? Ng galit, no? Doon po sa mga fans si Catherine. Yun pong mga nagsabi na tumigil na ng panliligaw o panunuyo si Alden matapos na magkaroon ng isang successful movie. Kaya ngayon sinasabi nila na user daw di umano si Alden Richards. Pati palang Star Awards for movie na ginawa kagabi sa Dolphy Theater, binantayan ng fans. Isa sa mga host si Alden, baka raw sumaglit ito sa taping ng Pilipinas Got Talent na nasa studio rin ng ABS-CBN at malapit sa Dolphy Theater. Ayaw na rin nilang magkaroon pa ng pelikula ang Katden sa iba na raw iparehang actress at wag na daw sa kapuso actor. So kaloka diba ang mga fans, ganun katindi ang pagkagalit nila kay Alden Richards at hindi natin maunawaan. At syempre, kahit po ganun, isang pwede na lang natin talagang gawin is unawain natin yung mga taong ito dahil hindi nila alam ang kanilang ginagawa. No? Dahil masyado silang naapektuhan dun po sa mga kumalat na fake news na inispread ng ilang mga feddlers na parang ang ending napasama po yung imahe ni Alden Richards kahit wala pa namang tahasang pag-amin na sinasabi si Alden na tumigil na nga siya sa panunuyo at panliligaw kay Catherine. Kaya tuloy, ang ending lumabas siyang user. So, dahil tayo, mas naiintindihan natin at mas nakaabang tayo at nakasubaybay tayo sa storya nila. Hindi natin sila kayang husgahan, ano? Hayaan natin na sila mismo ang magsabi sa publiko. At syempre ngayon naman, magre-react naman tayo sa ilan sa mga komento at mga inyo pong mga sinasabi sa comment section. So, basahin natin isa-isa. Unahin natin mula kay Miss Coco Channel. Sabi niya, hello Dar Eds, kasama sila ni
She's sa Dubai na nag-skydiving. She knows the truth. Why are people full of hate in their hearts and minds instead of being kind with their words? It's disheartening to see such much negativity in the world. We should focus on spreading love, kindness, and acceptance. Let's all try to be better and make a positive difference. By Dar Eds and God bless. Thank you, Ma'am Shi, Coco Channel, no, sa inyo pong komento. Hindi po natin alam bakit ganun sila, eh, 'di ba? Parang hindi naman natin pwedeng kontrolin kung ano po yung mga sasabihin nila. Kasi parang sa panahon po ng social media ngayon, lahat po ng tao may opinion. Lahat po ng tao parang kayang-kaya nilang atakihin, sirain ang isang tao sa pamamagitan ng social media. At ngayon, sabi ni Miss Rosita Ferrer, it's not about the person being bashed. It's about the basher, which is true. The latter show the world who they are. Why so much hate, ha? Can you not be happy for other people? Why call them names? Ayan. So, ito naman yung kanyang komento with regards to this. And sabi po ng ilan na ang mga bashers daw, they are secretly, parang mga secret supporters po sila. 'Di ba? Kasi bakit sila nakakapag-comment ng ganyan kung hindi sila talaga nakasubaybay din sa buhay ng mga artista na to. And sabi ni Miss Mirna Mendoza, grabe naman ang mga bashers ni Kat. Kayo mga bashers, tumingin kayo sa salamin at suriin ninyo ang itsura nyo bago kayo mamintas ng kapwa. Walang perpektong tao sa mundo, lahat ng tao may kapintasan. Kaya tumigil na kayo sa mga bashers. Masama yung sobrang inggitera. May karma yan sa inyo. Ayan, ito naman yung kanyang comments with regards. Kasi talagang pagkatapos kasi ng bench event ni Miss Catherine, talagang inulan po siya ng mga grabe po yung mga pambabash na natanggap ni Miss Catherine Bernardo na parang sinasabing Catherine Bernardo doesn't deserve to be a star, no, dito po sa nasabing event. And sabi ni Ma'am Shirake, we love you Kat din. Miss Tareds, may share lang ako. May napanood akong video sa Star Photogs na YouTube. Interview ni Daniel yon. Premiere night ng movie ng mother niya. Yung blonde hair sila sa movie. 6 years ago na yon. Interview ngayon. Tinanong si Daniel kung totoong hiwalay na sila ni Catherine. Parang malungkot yung mukha ni Daniel doon. So 5 years ago, na yung interview na yon, 2020 pa lang hiwalay na ang Katniel. Yung ang pinapanood nila no 2023, palagay ko kontrata yung tinapos nila at utos na nung management yon. Palagay ko totoo rin yung 2019 tungkol kay Andrea at Daniel ang hiwalayan. Kung 6 years ago interview kay Daniel, 6 years na rin hiwalay ang Katniel. Nakita ko lang dumaan sa wall ko. Ayan. So ito yung kanyang komento with regards to this. Actually po, ang pagkakaunawa ko dyan is talagang meron nga pong mga naganap, 'di ba? Pero wala naman pong malinaw talaga kung ano talaga yung naganap na yon. At wala na rin naman binanggit si Miss Catherine kung anong dahilan ng hiwalayan nila. Pero yung 6 years na silang hiwalay, parang malabo din po kasi para sa akin yun. Sabi ni Miss Elena Galgo, wala sa legs yan. Ang importante ang isang model, ganyan maglakad ang mga international model. At isang importante, mabait, cute at morena. Dito hindi ang puti. Importante. Mga inggit, wala na kayo masabi tungkol kay Kat. Pinapala siya. Kasi sobrang paglalait ninyo. Be kind to people. True. Ang dami mga lalait pero kapag tinignan mo kung ano yung profile nila, wala sila sa kalingkingan ni Miss Catherine. And sabi ni Miss Lee Haimed, good AMS Dareds, di ako makapag-comment too harsh sa mga taong ito, especially dun sa bumabati ko sa Kat din. Why until now, you keep on multiplying? Sa akin po, mas lalo kong na-admire ang Kat din for being low-key. Besides, wala silang dapat patunayan sa kanino man. True, they are both public figure, still have the right to keep their love life private. Tisoy is true to his words that when he found his true love, he will do everything to protect and keep her. So, for closure, just mind your own business. If kaya ng naturalesa mo to live with the toxic people, cut then destroyer. So, be it, let's join. Yan, so ito yung kanyang komento with regards to this. Parang feeling nga natin, parang mas dumadami pa sila. Alam mo yung dami talaga ng babash dito sa Kat din. Parang sinasabi nila that we are mga dilulo daw ang Kat din, ganon, yung mga, tapos wag daw papasukin sa loob ng PGT. Parang tinatag pa nga nila dito si Tita Long sabi diyan, roller coaster ride. Ang unang pumuktak talo. We have Kat din as we role model. Sobra talagang pananakit ang Sokmed, but I salute Kat din for being humble and for just letting their detractors own the floor. For God is with them, protecting and redirecting their paths. Kat din, your
Your true and real fandom are here to always include you in our prayers. So, ito po yung kanyang comments with regards to this. Na talaga namang grabe rin kasi talaga. 'Di ba? Parang mas dumadami pa at mas dodoble, no? God, then your true and fandom are here to always include you in our prayer. God is with you always. I just have faith everything will soon to be alright. Stay humble and lovable. We, your fandom, are rooting on you. Keep the love burning in your heart. Whatever it takes, we'll always be here for you. God, then solid forever. And to you, Ma'am Darreds, keep on posting good vibes and ignore those toxic bashers. Just remain to be kind, especially in Sokmed. Karma is real. Do not do unto others what you don't want others to do unto you. Keep the faith, hold on, Katdenatics. We got this. Keep on swimming, Katden. We are here for you. For both of you, walang iwanan. Prayers lifted for all beautiful soul. Maraming salamat, Ma'am Darreds. Long live. Ayan. Thank you, Ma'am Shili Haimed. Lahat ng mga fans, no, ganito po ka-positive kay Miss Lehaimed, no, mag-comment with regards. Kasi nakakalungkot lang na yun nga, parang ang dali-dali ng mga tao ngayon na mag-criticize, ang dali na magsalita, ang dali na parang ipaabot yung mga harsh words, 'di ba? Parang hindi muna pinag-iisipan bago po nila talagang isulat yung kanilang mga sasabihin, 'di ba? And I believe na talagang hindi man natin alam kung anong rason kung bakit ganun ka grabe yung kanilang mga galit, ano. Well, in fact, hindi naman sila sinaktan or wala namang ginawa sa kanila yung mga artista na to para pagsalitaan nila ng ganon. Pero what is good thing about Alden Richards and Catherine, hindi po sila nagre-retaliate sa mga bashers. Hinahayaan nila yon. Kasi according to Miss Catherine sa isang interview niya, hindi naman daw madedefine yung kanyang pagkatao sa mga sinasabi ng ibang tao sa kanya. And sabi ni Miss Cathy, ignore Kat, inggit lang yan, diba? Wala lang masabit, naninira. Yes, stand out ka, okay lang yan. Alam mo sarili mo, kaya huwag mong pansinin tong mga naninira. Luma na yan, kaya quiet ka lang kay Kat. Ganda-ganda mo talaga. Ayan, ito naman yung kanyang komento with regards to this. So, salamat po sa inyong mga comments. And that's it for today. For more videos and updates, please don't forget to like and subscribe. And please don't forget to follow my Facebook page, Darreds TV. God bless everyone!